Mga kababayan, mayroon akong urgent na balita para sa lahat ng SSS pensioners. Pakinggan niyo ito hanggang dulo. Attention SSS pensioners. Kung ikaw ay umaasa sa iyong pension this January 2026, kailangan mong malaman ang eksaktong petsa ng payout. Hindi ito basta-basta reminder lang. May mahalagang detalye tayo na dapat mong alamin ngayon para hindi ka ma-hassle. Enero 16, 2026. Tandaan ninyo ang petsang ito. But wait, may mas importante pa akong sasabihin. Maraming pensioners ang nagkakamali at napapahirapan tuwing release ng pensyon dahil hindi nila alam ang tamang proseso. At this month, may ilang bagong patakaran ng SSS na dapat ninyong sundin. Nakakaalarma na maraming seniors ang nag-aalala kung paano nila makukuha ang kanilang pension on time. May mga technical issues ba? May mga requirements ba na kailangan i-update? Paano kung may problema sa inyong account? Sa video na ito ay reveal ko sa inyo ang complete guide step by step kung ano ang dapat ninyong gawin bago ang January 16, ano ang mga dokumento na dapat handa at paano mag-prepare para zero hassle ang pag-claim ninyo. Plus, may special tips ako para sa mga may concerns sa kanilang pension status. Kaya kung ayaw mong ma-delay or mahirapan, stay tuned. At kung nakatulong na agad ang video na ito, smash that like button right now para makita ng mas maraming pensioners. Mga kaibigan, bago tayo magpatuloy, gusto ko munang sabihin na ang video na ito ay para sa inyo. Para sa ating mga SSS pensioners na umaasa sa buwan ng pensyon, alam ko na napakahalaga ng bawat piso na natatanggap ninyo at alam ko rin na kapag may delay o problema sa pensyon, malaki ang epekto nito sa inyong pangaraw-araw na gastusin. Kaya naman, magsimula na tayo at talagang bigyan ko kayo ng kumpletong impormasyon na kailangan ninyo ngayong Enero 2026. Ang unang bagay na kailangan nating pag-usapan ay ang eksaktong petsa ng payout. At bakit napakahalaga na malaman ninyo ito ng maaga? Maraming pensioners ang laging nagtatanong, kailan ba talaga darating ang pensyon? Minsan kasi, nagkakaroon ng kalituhan, may mga naririnig na iba't ibang petsa at dahil dito maraming seniors ang nag-aabang ng walang katiyakan. Kaya ngayon, linawin natin ito once and for all. Ang opisyal na petsa ng pension release para sa Enero 2026 ay Enero 16. Tandaan ninyo yan, Enero 16, 2026. Ito ay Thursday, at ito ang araw na nagsisimula ang distribution ng pensyon sa lahat ng qualified pensioners ng Social Security System. Pero alam ninyo ba na hindi lahat ng pensioners ay makakatanggap ng pensyon sa eksaktong araw na yan? Ito ang isa sa mga bagay na hindi naiintindihan ng marami. Tingnan natin ang sistema ng SSS. Ang SSS ay may tinatawag na staggered release system. Ibig sabihin, hindi sabay-sabay na ilalabas ang pensyon ng lahat ng pensioners sa buong bansa. Ang release ng pensyon ay nakadepende sa kung paano kayo nagrehistro, kung saan kayo nakatira, at kung anong payment mode ang ginagamit ninyo. Kaya nga habang ang Enero 16 ay ang opisyal na simula ng payout period, ang ilan sa inyo ay makakatanggap ng pensyon nila ng mas maaga habang ang iba naman ay makakatanggap within the next few days pagkatapos ng Enero 16. Maraming pensioners ang hindi aware sa ganitong sistema kaya minsan nagpapanik sila kapag hindi pa nakakarating ang pensyon nila sa first day. Gusto kong linawin na ito ay normal na proseso. Ang importante ay alam ninyo kung anong kategory kayo at kailan talaga kayo dapat mag-expect ng inyong pensyon. Halimbawa, kung kayo ay naka-enroll sa Humid a Card withdrawal system, usually mas mabilis ang release ng pension ninyo compared sa mga nagre-rely sa over-the-counter transactions. Ang mga naka-enroll sa direct deposit sa bangko ay may tendency na makatanggap ng pensyon nila ng mas organized at on time. Ngayon, pag-usapan naman natin ang mga bagong policies at reminders na inilabas ng SSS para sa taong 2026. Napakahalaga na updated kayo sa mga ito dahil may mga pagbabago na naganap kung hindi ninyo ito alam, baka mahirapan kayo sa pag-claim ng inyong pensyon. Una sa lahat, ang SSS ay patuloy na nag-i-encourage sa lahat ng pensioners na mag-update ng kanilang contact information. Bakit ito importante? Kasi maraming instances na may announcements ang SSS, may mga changes sa schedule, may mga bagong requirements, pero hindi naaabot ang mga pensioners dahil outdated na ang contact details nila sa sistema.
Kaya kung matagal na kayong hindi nag-update ng inyong mobile number o email address, ngayon na ang tamang panahon para gawin yan. Ang proseso ng pag-update ay napakasimple lang naman. Pwede kayong magpunta sa pinakamalapit na SSS branch. Sa inyong lugar, magdala ng valid ID at sabihin sa staff na gusto ninyong i-update ang contact information. Pwede rin kayong gumamit ng online services ng SSS kung marunong kayo at may access sa internet. Ang SES portal ay bukas para sa lahat ng members at dito pwede ninyong i-update ang inyong personal information without the need na pumila sa SSS office. Pero kung hindi kayo komportable sa online transactions, walang problema. Pwede pa rin ang traditional way na magpunta sa branch. Another important reminder na gusto kong i-emphasize ay ang tungkol sa Annual Confirmation of Pensioners o tinatawag na ACOP. Ito ay isang requirement na kailangan gawin ng lahat ng pensioners every year para ma-verify ng SSS na buhay pa kayo at qualified pa rin para tumanggap ng pension. Maraming pensioners ang nakakalimutan ng ASOP at dahil dito na-suspend ang kanilang pension. Imagine yung hassle na dulot nito. Bigla na lang hindi dumating ang pension mo. Tapos pag nag-inquire ka, nalaman mo na dahil pala sa hindi mo na-accomplish ang AOP. Kaya sobrang importante na tandaan ninyo ito. Ang ACOP ay usually conducted from January to March every year. Ang SSS ay nagpapadala ng notice sa lahat ng pensioners. Pero tulad ng sinabi ko kanina, kung outdated ang contact details ninyo, baka hindi kayo maabot ng notice. Kaya kahit walang notice na natanggap, mag-initiative na lang kayo. Pagdating ng Enero, mag-schedule na agad kayo ng ACOP ninyo. Ang proseso ay simple lang. Pupunta kayo sa SS branch, magpapakita ng valid ID, at i-confirm lang ng SSS na kayo ay qualified pa rin. May mga designated dates at venues para sa ACOP, at madalas ang SSS ay nag-set up ng satellite offices pa sa iba't ibang barangay para mas accessible sa mga senior citizens na mahirap pumunta sa main branch. Ngayon, pag-usapan naman natin ang iba't ibang payment modes na available para sa SSS pensioners. Ito ay importante dahil ang choice ng payment mode ay may direct impact sa kung gaano kabilis ninyo matatanggap ang pensyon at kung gaano ka-convenient ang proseso. Ang unang option ay ang UMID ATM card. Ito ang pinaka-recommended ng SSS dahil napakadali at napakabilis. Kapag meron kayong UMD card na nakalink sa inyong pension account, automatic na lang na mai-credit ang pension ninyo sa card every month. Hindi na kayo pupunta sa SSS branch. Hindi na kayo pipila. Kunin lang ninyo sa ATM machine ang inyong pera. Ang convenience na dulot nito ay napakaganda, lalo na para sa mga senior citizens na mahirap na lumabas ng bahay. Kung wala pa kayong UMID card, highly recommended kung kumuha na kayo. Ang proseso ay hindi naman complicated. Pupunta kayo sa SSS branch, mag-apply ng UMID card, magbabayad ng minimal fee, at a few weeks matanggap ninyo na ang card ninyo. Once activated, pwede na kayong mag-enroll para sa ATM pension disbursement. Believe me, ito ang game changer. Maraming pensioners ang nagpapasalamat dahil sa UMID card. Hindi na sila nahihirapan every month. No more long queues, no more hassle, no more travel expenses pa papunta sa SSS office. Ang pangalawang option ay ang direct deposit sa bangko. Kung meron kayong bank account sa mga accredited banks ng SSS, pwede ninyong i-enroll ang account ninyo para sa direct pension deposit. Ito rin ay convenient dahil automatic na lang na napupunta sa bank account ninyo ang pension. Pwede ninyong kunin sa kahit anong branch ng bangko ninyo or pwede rin kayong gumamit ng ATM card ng bangko ninyo. Ang advantage dito compared sa UMID ay may mas maraming banking services na available sa inyo. Pwede kayong mag-save, mag-invest, mag-transfer ng pera, at iba pang transactions na hindi available sa UMDE. Ang pangatlong option na unfortunately ay yung pinaka-hassle ay ang over-the-counter payment. Sa SS office or sa accredited payment centers, ito yung traditional na paraan kung saan pupunta kayo sa SSS branch, pipila at kukuha ng cash payment. Ang problema dito ay ang time and effort na ginagastos ninyo. Imagine, senior citizen na kayo tapos pipila pa kayo ng mahabang oras. Minsan umaabot pa ng ilang oras ang pila lalo na during peak season. At bukod dito may safety concern pa dahil dala-dala ninyo ang malaking cash pagkalabas ng SSS office.
Kaya kung possible, mag-shift na kayo sa ATM or direct deposit para mas safe at convenient. Pero alam ko rin na may mga pensioners na walang choice kundi ang over-the-counter dahil wala silang bank account or UMID card. Para sa inyo, naiintindihan ko ang situation ninyo. Ang advice ko lang ay mag-plan kayo ng maaga. Huwag kayong pumunta sa SSS office sa first day ng release kasi siguradong napakahaba ng pila. Mag-wait kayo ng ilang araw. Usually by the third or fourth day, mas kaunti na ang tao at magdala kayo ng companion lalo na kung mahina na ang katawan ninyo. May mga instances kasi na naghihintay ang pensioners ng napakatagal tapos nahihilo or nasasaktan, kaya importante may kasama kayo. Ngayon, another important topic na kailangan nating pag-usapan ay ang tungkol sa kung ano ang dapat ninyong gawin kung may problema sa pensyon ninyo. May mga instances kasi na hindi dumadating ang pensyon or kulang ang amount or may ibang issues. Una sa lahat, huwag kayong magpanik. May proseso ang SSS para sa mga ganyang sitwasyon. Ang unang hakbang ay mag-inquire agad sa SSS hotline or pumunta sa SSS branch. Importante na agad kayong kumilos dahil kung may error sa processing ng pension ninyo, mas maaga kayong mag-report, mas mabilis rin ang resolusyon kapag nag-i-inquire kayo maghanda ng mga dokumento na kailangan. Dalhin ninyo ang SSS ID ninyo or UMID card, pension slip kung mayroon, at kahit anong supporting documents na relevant sa problema ninyo. Ang SSS staff ay tutulong sa inyo at explain kung ano ang nangyari at ano ang mga steps para ma-resolve ang issue. Sometimes ang problema ay dahil sa technical glitch lang. Minsan naman ay dahil may kulang na requirements na hindi na-submit dati. Whatever the case, maa-address naman yan basta cooperative kayo at complete ang documents ninyo. May mga cases din na nasuspend ang pension dahil sa hindi pag-comply sa requirements tulad ng ACOP na na-mention ko kanina. Kapag nangyari ito, ang kailangan ninyong gawin ay i-complete ang lacking requirements at mag-submit sa SSS. Usually, after verification, i-reinstate nila ang pension ninyo at kung may backlog, ibibigay din nila yan. Pero of course, mas mainam na hindi na mangyari ang ganitong situation, kaya sundin ninyo lahat ng requirements on time para walang problema. Gusto ko ring pag-usapan ang tungkol sa pension loan na available sa SSS pensioners. Maraming hindi aware na may ganitong program. Kung kailangan ninyo ng extra financial assistance, pwede kayong mag-apply ng pension loan sa SSS. Ang loan amount ay based sa monthly pension ninyo at ang repayment ay automatic na lang na ibabawas sa monthly pension ninyo for a certain period. Ang interest rate ay reasonable naman, mas mababa compared sa private lending companies. Ito ay magandang option lalo na kung may emergency expenses kayo or may kailangan bilhin na mahalaga. Pero syempre mag-isip-isip din kayo bago mag-loan. Siguraduhin kaya ninyong bayaran at hindi kayo mahihirapan sa monthly deduction. Remember, babawasan ang pension ninyo temporarily habang may utang pa kayo. Kaya dapat sigurado kayong may enough budget pa rin para sa monthly expenses ninyo. Ang loan ay dapat gamiting tool para sa productive purposes, hindi para sa luxury or hindi importanteng gastos. Another benefit na dapat ninyong alamin ay ang PhilHealth coverage ng pensioners. Lahat ng SS pensioners ay automatically covered ng PhilHealth at ang premium ay sagot ng gobyerno. Ibig sabihin, big walang deduction sa pension ninyo pero covered kayo sa health benefits. Ito ay napakagandang benefit dahil alam naman natin na ang health expenses ay napakamahal lalo na para sa mga senior citizens. Kung magkasakit kayo at kailangan ng hospitalization, malaking tulong ang PhilHealth coverage. Pwede kayong mag-avail ng benefits para sa hospital bills, medicines at iba pang medical expenses. Para ma-maximize ang PhilHealth benefits ninyo, siguraduhing updated ang PhilHealth ID ninyo at alam ninyo ang mga accredited hospitals at clinics sa area ninyo. Kapag may sakit kayo, pumunta agad sa accredited facility para covered ng PhilHealth. At huwag kalimutang magdala ng PhilHealth ID at SSS ID para smooth ang claiming process. May mga pensioners kasi na hindi aware sa benefits nila kaya hindi nila nagagamit. Sayang naman, free naman yan at right ninyo yan as a pensioner. Ngayon, pag-usapan din natin ang death benefit. Ito ay sensitive topic pero importante na aware kayo. Kapag pumanaw ang pensioner, may death benefit na ibibigay ang SS legal beneficiaries.
Ang amount ay based sa contributions ng pensioner at may formula ang SSS kung paano i-compute yan. Ang beneficiaries ay pwedeng spouse, dependent children, dependent parents, or iba pang qualified dependents. Para ma-claim ang death benefit, ang beneficiaries ay kailangan mag-submit ng death certificate, birth certificate kung applicable, marriage certificate kung spouse ang claimant, at iba pang supporting documents. Ang processing time para sa death benefit ay usually mga ilang weeks to a few months depending sa completeness ng documents. Kaya importante na alam ng family ninyo ang tungkol sa SSS benefits ninyo. Mag-usap kayo sa kanila, sabihin ninyo kung sino ang designated beneficiaries ninyo at kung nasaan ang important documents para kapag may nangyari, hindi sila mahirapan sa claiming process. Ito ay parte ng financial planning na dapat gawin ng bawat pensioner para ang pamilya ay protected. Speaking of beneficiaries, importante rin na i-update ninyo ang beneficiary information ninyo sa SSS. May mga cases kasi na yung nakalagay na beneficiary ay outdated na. Halimbawa, yung nakalagay ay dating spouse na hiwalay na or mga anak na hindi na dependent. Kaya dapat regular kayong mag-update ng beneficiary information to ensure na ang tamang tao ang makakakuha ng benefits kung may mangyari sa inyo. Ang pag-update ay simple lang. Pumunta sa SSS branch, fill up ang form at isubmit along with supporting documents. Gusto ko ring pag-usapan ang tungkol sa taxes. May mga pensioners na nagtatanong kung taxable ba ang pension mula sa SSS. Ang sagot ay depende. Generally, ang SSS pension ay hindi taxable kung ang annual pension ninyo ay hindi lumalampas sa threshold na set ng BIR. Pero kung malaki ang pension ninyo at lumalampas sa threshold, kailangan ninyong mag-file ng income tax return. Ang BIR ay may specific guidelines para dito. Kaya kung hindi kayo sure, mag-consult sa accountant o sa BIR office mismo para alam ninyo ang obligations ninyo. Ayaw naman natin na may problema kayo sa BIR dahil sa hindi pag-comply sa tax requirements. Ang isa pang importante na topic ay ang tungkol sa pension adjustment or increase. Every few years, ang SSS ay nag-announce ng pension increase para sa retirees. Ang last pension increase ay noong 2021 kung saan nag-increase ng FAT 1,000 ang monthly pension ng mga qualified retirees. Hindi regular ang increase na ito, nakadepende yan sa financial capacity ng SSS at sa approval ng gobyerno. Kaya kung may narinig kayong balita tungkol sa pension increase, verify ninyo muna sa official channels ng SS bago maniwala. Maraming fake news kasi na kumakalat at ayaw naman natin na mag-expect kayo ng increase tapos wala naman pala. Para manatiling updated sa mga announcements ng SSS, i-follow ninyo ang official social media accounts nila. Meron silang Facebook page, Twitter at website kung saan nila inipost ang lahat ng important announcements. Pwede rin kayong mag-subscribe sa email alerts nila para automatic na kayong nakakatanggap ng updates. Ito ay mas reliable compared sa pakinig sa chismis or sa hindi verified na sources. Remember, ang SSS ay transparent naman sa operations nila. Lahat ng important information ay publicly available. Kailangan lang nating mag-effort na mag-check. Ngayon, for those na gusto mag-plan ng financial future nila, gusto kong magbigay ng practical tips. Una, kahit na pensioner na kayo, importante pa rin na may savings. Ang pension ay hindi guaranteed na sapat forever, lalo na kung tataas ang cost of living. Kaya kung kaya ninyo, magtabi ng kahit small amount every month. Pwedeng sa savings account lang o kung gusto ninyo ng may interest, pwede kayong mag-invest sa time deposit o sa iba pang low-risk investment products. Ang importante ay may buffer kayo para sa emergency expenses. Pangalawa, manage your expenses wisely. Gumawa ng budget, i-track ninyo ang gastos ninyo at iwasan ang unnecessary expenses. Maraming senior citizens na nahihirapan financially dahil hindi sila marunong mag-budget. Alam ko na minsan mahirap mag-control ng gastos, lalo na kung may maintenance medicines kayo or may iba pang recurring expenses. Pero kailangan talaga ng discipline. Ang simple rule ay gastusin lang ang kailangan at kung may matira, i-save. Pangatlo, explore other sources of income kung kaya pa ng katawan ninyo.
May mga pensioners na nagbi-business ng small scale, may nagtitinda, may nagtuturo, may iba pang side income. Ito ay hindi lang additional income. Ito ay nakakatulong din sa mental health ninyo dahil may productive activity kayo. Pero syempre, dapat yung trabaho o business ay hindi masyadong physically demanding at swak sa age at health condition ninyo. Pangapat, take care of your health. Ito ang pinaka-importante. Ang healthcare expenses ay napakamahal, kaya ang best investment ninyo ay ang kalusugan ninyo, regular check-up, healthy diet, exercise kung kaya at iwasan ang bisyo. Ang mas healthy kayo, mas less ang medical expenses ninyo at mas marami kayong matitira sa pensyon para sa iba pang gastos. Gumamit ng PH Health benefits ninyo para sa preventive care, hindi lang sa emergency lang. Panglima, stay connected with family and community. Maraming pensioners na nagsuffer sa loneliness at depression dahil isolated sila. Ang mental health ay importante din tulad ng physical health. Makipag-usap sa mga anak ninyo, mga apo, mga kaibigan, sumali sa senior citizens organizations sa barangay ninyo. May mga activities doon, may mga programs at may sense of community na nakakatulong sa well-being ninyo. Bago tayo mag-end, gusto kong isummarize ang mga pinaka-important na points na na-discuss natin ngayong video. Una, tandaan ninyo ang Enero 16 bilang official start ng pension payout para sa Enero 22-26. Pangalawa, siguraduhing updated ang contact information ninyo sa SSS. Pangatlo, comply with ASOP requirements para hindi masuspend ang pension ninyo. Pang-apat, consider shifting to UMI ATM or direct deposit para sa convenience. Panlima, aware sa benefits ninyo including pension loan, PhilHealth coverage at death benefits. At pang-anim, mag-plan financially at alagaan ang kalusugan ninyo. Alam ko na mahaba ang video na ito pero gusto kong siguraduhin na nakuha ninyo lahat ng important information. Ang layunin ko ay tulungan kayong maging fully informed pensioners para hindi kayo mahirapan sa pag-claim ng benefits ninyo at para ma-maximize ninyo ang lahat ng available sa inyo. Ang Gansing SSS Pension ay karapatan ninyo. Ito ay bunga ng mga taong nagtrabaho kayo at nag-contribute. Kaya deserve ninyo na tumanggap ng pension ninyo ng walang hassle at on time. Kung meron kayong specific questions o concerns na hindi na-address sa video na ito, feel free to leave a comment below. Susubukan kong sagutin lahat ng questions ninyo sa best of my ability. At kung may kakilala kayong pensioner na makakatulong ang video na ito, please share this video sa kanila. Ang goal natin ay mas maraming pensioners ang maging informed at prepared. Salamat sa panonood ng video na ito hanggang dulo. I appreciate your time and attention at huwag kalimutang mag-like ng video, mag-subscribe sa channel, at i-click ang notification bell para updated kayo sa future videos. Marami pa akong ibabahagi na useful information tungkol sa SSS, PhilHealth, GSIS, at iba pang government benefits. Hanggang sa susunod na video.